Hindi nagkamali na sa pantaha si Sarah. Hindi na nga siya tinantanan ni Kent Limhuko. Inabangan na naman itong paglabas niya sa trabaho isang hapon. Ano ba talagang kailangan mo sa akin? Huwag tayong mag-usap dito. I'm not going anywhere with you. Halika, ihahatid na kita. No! Sarah, please. Hindi mo ako mapipilit, Mr. Limhuko. Hindi ka ba natatakot na baka makarating sa asawa mo itong panggugulo mo sa akin? You're harassing me. It was you. Ang alin? Napatingin sa paligid si Kent. May ilang nakatingin sa kanila pero mga passers-by. Naroon kasi sila sa gilid ng kalsada. Hindi naman talaga sila nakakatawag ng pansin. Ikaw yung babaeng naka one night stand ko sa party ni Ben Cervantes. Hindi na nagpatumpik-tumpik pa ang lalaki. Hindi ako maaaring magkamali. What? Nanginig ang kalamnan ni Sarah maging ang mga kamay niya. Matindi naman ang kabog ng kanyang dibdib. Positibo siyang kinilala ng kaharap. Ano akala mo sa akin? Nagpapa-pick up? Hindi ako ganun. Matino akong babae. Hindi ako desperada. Kailanman hindi ako pumapasada. Puno ng galit niyang turan sa kaharap. Hindi sumagot si Kent. Para bang inaasahan na nitong pagtanggi niyang yon. Mataman lamang itong nakatingin sa kanya. Gusto naman niyang tumakbo pero hindi niya alam kung bakit hindi niya yun magawa. Wala kang asawa. Nagsalubong muli ang mga kilay ni Sarah. Talagang hindi niya nagsayang ng panahon ng lalaki. Pinasubaybayan siya nito. Marami na ba itong nalalaman tungkol sa kanya? Hindi ako maaaring magkamali. It was you. Masyado pang maiksi ang 4 na buwan para makalimutan kita. You were a virgin then. Ako ang nakauna sa'yo. Sarkastiko siya na muling magsalita. How nice of you to console me that way. Pero isa lang ang masasabi ko, hindi totoo ang sinasabi mo. Noon siya nagkaroon ng tatag ng tuluyantong talikuran. Muli hindi siya pinigilan ng lalaki. Malalaki ang kanyang mga hakbang, ni hindi man lang siya lumingon. Diretso ang kanyang lakad hanggang sa makarating siya sa terminal ng sasakyan. Pagdating sa kanyang babaan, malalaki naman ang kanyang mga hakbang. Tuluyan lamang guminhawa ang kanyang pakiramdam nang makarating sa inuuwian. Kaagad siyang nanarado. Subalit natatakot pa rin siya. Hindi siya mapakali. Walang dudang hindi siya tatantanan ni Kent Limhuko. Gayong naaalala na siya nito. Subalit ano ang habol nito sa kanya? Ang pinagbubuntis niya? Hindi po pwede yun. Kailangan niya sigurong maghanap ng ibang matitirhan. Napailing siya na may maisip. Kung lilipat siya ng bahay, kailangan din niya umalis sa trabaho. Sa sitwasyon niya ngayon, imposible yun. Wala siyang ibang paraan kung hindi ang makipagtigasan kay Kent Limhuko. Wala kang malalaman. Pagkatapos maghapunan, humiga siya. Pero kagaya na nagdaang gabi, hindi kagad siya nakatulog. Hindi niya mabura-bura sa isipan si Kent. Bakit ba niya to naiisip? Aminado siyang humahanga siya sa panlabas nitong anyo. Lamang ang kinakainis niya. Hahanga lang siya sa kagaya pa nitong very much married. Tila naging anino na ni Sarah si Kent Limhuko sa mga nagdaan pang araw. Subalit ang kakaiba lang, hindi siya nito nilalapitan. Naroon lamang ito sa loob ng kotse at nakatanaw sa kanya. Kung ilang hapon din siyang binabantayan ng lalaki. Basta lamang ito nakatingin sa kanya. Para bang sinisigurado na siya ang tinutukoy nitong babae. Nagkunwari naman siyang hindi ito napapansin. Ngunit isang hapon, nangatog ang kanyang mga tuhod nang makita ang dalawang lalaki. Napapasok sa pinapasukan niyang department store. Kinabahan na naman siya. Mamimili kaya? Mabuti na lang at hindi siya napansin ng mga to. Dagdagan pang pauwi na siya at nag-aabang ng masasakyan. Napaigtad siya nang may tumigil na kotse sa tapat niya. Ihahatid na kita. Si Kent bumukas ang pinto ng kotse. Hinihintay siyang sumakay. Nangunot ang kanyang noo sa kapreskohan nito. Sa inis isinalin niya pasaradong pinto. Noon naman bumaba si Kent. Lumigid to papalapit sa kinakaroonan niya. He wouldn't take no for an answer. Porsigida talaga itong maihatid siya. Look, Mr. Limhuko, hindi ka na nakakatuwa. Pamimirwisyon na tong ginagawa mo. Kaagad niyang tungayaw sa lalaki. Wala siyang pakialam kung nakakaagaw na sila ng pansin. Wala ka na pwede pang ikaila sa akin. Anong ibig mo sabihin? Kahit na anong tanggiang gawin mo, Sarah, kumpirmadong ikaw yung babae, hindi ako maaari magkamali. Higit sa lahat, you're not married. Shit you!
Ako ang ama ng pinagbubuntis mo. Tumutok ang atensyon nito sa nakaumbok niyang tiyan. Ako ang ama. Pagdiriin nito sa paniniwala, gumapang ang naandugo sa kanyang muka. Napatingin siya sa entrada na pinapasukan. Natigagal siya nang makitang papalabas doon ang dalawang lalaking nakita kanina. Talagang nakakaagaw sila ng pansin. Hindi imposibleng makuha rin nila ang atensyon ng dalawa. Ipapahamak siya ni Kent Limhuko. Kailangan niya na mabilis ang eskapo. Subalit walang jeep. Wala naman siya po pwedeng pagsalikupang pulutong ng mga tao. Ang tanging magagawa niya ay sumakay sa kotse ng lalaki. Kinabahan siya nang makita nakatingin sa direksyon nila ang isang lalaki. Simbilis ng kidlat ang kanyang kilos. Nagawa niyang makasakay sa naghihintay na kotse ni Kent. Hindi naman kagad nakaimik ang lalaki. Nang makita siyang sumakay sa sasakyan, lumigi dito para sumakay din. Kaagad naman tong pinaandar yun. Sinong tinitingnan mo? Napatingin siya sa nagmamaneho. Bago yun, nakita niya nagpalingalinga sa paligid ang dalawang lalaki. Tila nabunutan siya ng napakaraming tinik sa dibdib. Subalit, naroon pa rin ang alalahanin. Alam na kaya ng mga ito na doon siya nagtatrabaho? Natatakot siya, lumilit ng kanyang mundo. Tila walang narinig si Kent. May pinagtataguan ka, no? Pinagtataguan? Nagpapatawa ka ba? Bakit ba hindi na lang siya lumakad kanina? Matalas talagang pakaramdam ng taong to. Napansin ba nito ang dalawang lalaki? Hindi, gusto kong bumaba. Malapit na tayo sa inuuwian mo. Tuloy sa pag-usad ng kotse. Doon tayo mag-usap ng masinsinan. Kung gusto mo naman, mag-dinner na muna. Pareho kayong kilala ng asawa mo. Hindi imposibleng makarating sa kanyang bagay na to. Para sa lalaki, isang pagpayag sa hapunan ang sinabi niyang yon. Hindi to sumagot, bagkus ay nagitla na lamang siya nang makitang tumigil sila sa tapat ng isang mamahaling restaurant. Anong gagawin natin dito? It's a restaurant. Ginawa pa siyang bobo. Magkaliwanagan tayo, Mr. Limhuko. Okay, anak kong pinagbubuntis mo. Hindi na nagpatumpik-tumpik pa ang lalaki. Susuportahan ko siya, kikilalanin ko. Nagkakaintindihan na tayo? Natameme siya sa narinig, nalaman na niyang dahilan ng pangungulit ni Kent. Susuportahan itong isisilang niya, inaangkin ang naroong buhay sa kanyang sinapupunan. Hindi mo alam ang sinasabi mo, Mr. Limhuko. Marahan siya na pailing. Sa totoo lang, pwede kong paako sa iyo itong pinagbubuntis ko pero hindi ako mapagsamantalang tao. Si Kent naman ngayon ang natigagal. Ang kinatatakot niya ay ang posibleng pagkadawit ng kanyang pangalan sa lalaki at sa asawa nito. Mga kilalang tao sa lipunan ng mag-asawa. Akala ni Sarah ay tuluyan na siyang lulubayan ni Kent, subalit isang araw, nakaabang na naman sa kanya ang lalaki. He was determined not to let her go this time. Ikaw na naman? Tuluyan nang nawala ang kanyang paggalang sa kaharap. Hindi ka pa ba sawa sa pang-insulto sa akin at pagbibintang ng mga bagay na walang katotohanan? I have someone to prove that it was really you. Pagmamatigas nito, but almost begging na aminin niyan totoo. Kasunod nun ay may lumapit sa kanilang lalaki. Lalong tumindi ang kabang nararamdaman ni Sarah. Paano ba niya makakalimutan ng lalaking palapit sa kanila? Kay bilis ng buhos ng nakaraan. Hindi naman talaga kalakihan ng People's Department Store. Katunayan ay hindi umabot sa 20 silang mga nagtatrabaho doon. Pero puntahan ng mga tao. Kinausap sila ng kanilang manager kung pwede sila mag-overtime. Pero hindi doon sa tindahan, kung hindi sa tahanan ng kanilang boss. Birthday daw ng anak nito. Tutulong sila sa pag-asikaso sa mga bisita. Lahat ay pumayag. Hindi naman siya kumontra. Ginawa silang sarbidora. Ang iba naman ay sa kusina na destino. Habang nagtatrabaho, nakuhang isang lalaki ang kanyang atensyon. Hangang-hanga siya sa presensya nito. Napagalaman niyang kaibigan nito ng celebrant. Maraming pagkain, bumaha ng alak. Isa sa mga kasamahan niya sumubok ng alak. Nagustuhan nitong lasa. Pinilit siyang tikman yun. Ang kagaya niyang hindi naman may alam sa alak, hindi tumikim. Pero napilit siya ng mga kasama. Matamis yun, subalit tayo na niyang tumikim. Mangilan-ngilan na lamang ang mga panauhin. Ang kanyang mga kasamahan ay umuko pa na ng mesa. Inilabas ang alak. Nagkapilitan ulit, wag daw siyang maging killjoy. Napilit na naman siyang uminom at muli pang napilit. Makaraan ng 4 na tagay, buhol-buhol ng dila niya. Muling nagtuksoan ang grupo na may sumayaw ng mga natitirang bisita ng celebrant.
Niyaya siya ng kanilang store supervisor na sumayaw. Hindi na siya nakatanggi nang akayin siya nito tungo sa sinasayawan ng mga bisita. Sa umpisa ay talagang hatawan. At habang sumasayaw, nakita niya kaibigang lalaking celebrant na nakatingin sa kanilang kasayaw niya. Kumuribdib ang kanyang puso, partikular na nakatingin sa kanyang lalaki na puno ng interes. Wala sa sariling nilitaan niya to. Kamukha't mukha niya, the man smiled back at her. Kaagapay nun, hindi na dance music ang tugtog. Nahalinhan yun ng sweet music. Bago pa man sumayad sa bewang niyang kamay ng supervisor nila, may nagsalita sa likuran niya. Baritonong boses noon. Lalaking lalaki ang dating. May I have this piece? She immediately spun around. It was him. Nakangiti ito sa kanya habang minamasdan siya. Kasunod nun, tinunguan ito ang kanyang kasayaw. In a matter of seconds, she was being wheeled into the center of the dance floor. His cologne intoxicated her musky mind. Lalo siyang nalasing, kaya naisubsob niyang mukha sa dibdib nito. Inhaling the scent of him, naramdaman niyang mula sa kanyang bewang, humagod sa kanyang likuran ng isang kamay nito. Hindi naman naging lingid sa kanyang pagbiling, paghinga ng lalaki. Naging buhol-buhol yon. Hindi niya alam kung bakit. Ang tanging alam niya ng mga sandaling iyon ay gusto na niyang umuwi para magpahinga. Are you alright? Hindi siya tumugon, hilong-hilo ng pakiramdam niya. Kung hindi siguro siya nakaagapay sa lalaki, siguradong kanina pa siya bulagta. I want to go home. Okay. Napansin niya she was being escorted away from the dance floor, away from her companions. Inalalayan siya ng lalaki sa paglakad hanggang sa marating nilang kinaroroonan ng kotse nito. Pinagbuksan siya nito ng pinto. Sumakay siya, kaagad niyang ipinikit ang mga mata. Gusto na talaga niyang matulog. Hinintay niyang lumakad ang sasakyan. Bakit ang tagal? May narinig siyang nag-uusap. Marahan siya nagdilat ng mga mata. Bahagya pala nakababa ang salamin ng pinto ng kotse. Nakita niya celebrant at ang lalaki. Subalit hindi niya mawawaan kung anong pinag-uusapan ng mga to. Napansin niyang tinapik ng celebrant ang lalaki. Sumakay nito kapag daka. Kasunod noon, nilisan na nila ang tahanan ng mga Cervantes. Muli niyang ipinikit ang mga mata. We're here. Talagang ang lasing na siya. Nang alalayan siya nitong bumaba ng sasakyan ay walang pakialam siyang sumunod sa lalaki. Hindi na nga niya napansin kung saan siya nito dinala. May binagtas silang hagdan. Pagkatapos ay pumasok sila sa isang silid. Kasunod nun ipinahiga siya nito sa kama. Naramdaman niya may dumagan sa kanya at masuyo siyang hinalikan. Nagmulat siya ng mga mata. Ang lalaki yun. Naliyo siya sa dampi ng mga labi nito sa kanya. Ginantihan niya ang halik nito. Kusang pumaikot ang kanyang mga kamay sa leeg nito. Walang pakundangan niyang ipinagkaloob ang sarili sa estranghero. Wala siya sa tamang wisyo para tanggihan ang nag-uumapaw nitong karisma. Higit sa lahat, hindi niya mapaglabanan ng kakaibang damdamin na bumabalot sa kanyang pagkatao. Maging ang init na umaalpas sa katawan ng lalaki. She was seated. She was deadly tired. Kampante ngunit may ngiti sa mga labing nakatulog siya. Walang pakialam pagising kinabukasan. Ang mahalaga, naging maligaya siya. Kahit na maling-mali. Pagising niya, nagulat siya nang makitang katabing lalaki na kagaya niya walang saplot. Bumalik sa isipan niya ang nangyari ng nagdaang gabi. Subalit wala siyang maramdamang panghihinayang o pagkapahiya man lang. Alam niyang binigyan lamang niya ng laya ang kanyang nararamdaman sa taong ito. Masasabi mang katangahan iyon. Napangiti siya. Hinding-hindi niya pagsasawaan ang kagapuhan ng lalaki. Ang sarap na tulog nito. Kaya naman puno ng pag-iingat na bumangon siya at nagbihis. Nilisan niya ang hotel na tulog pa ang lalaki. Inilihim niyang nangyari sa kasambahay na si Liberty. Wala namang nangahas na magtanong sa kanya ng mga kasamahan sa trabaho. Hanggang sa matapos ang kanyang kontrata sa Tipos Department Store. My God, it was really you. Paanas na sabi ng bagong dating na lalaki. Ang paningin nito'y natuon sa may kalakihan ng tiyan ni Sarah. Pagkatapos napating ito kay Kent. See? Nilamon ng lamig ang buong katawan niya. Ang celebrant, si Ben Cervantes. Subalit basta na lamang ba siyang magko-concede kay Kent Limhuko? Ano ba ang pinagsasabi niyo? Ako ang ama ng pinagbubuntis mong yan.
Nagkakamali ka. She pushed forward against them. Pero sinundan siya ni Kent at ng kaibigan nito. Hindi niyo ba ako titigilan? Ano bang kasalanan ko sa inyo tinatrato niyo ako ng ganito? You're pregnant. Gusto lang kitang tulungan. Paliwanag ni Kent. I mean, no harm. Sa kalagayan mong yan, hindi ka na dapat na magtrabaho. Mapanganib sa dinadala mo. Hindi ko kailangan ng tulong mo. Kaya kong buhayin ang aking anak. He meant no harm, pero kapag naisilang na niyang bata, kukunin niyo sa kanya ng kaharap. Yun ang hindi niya papayagang mangyari. Sinong lolokohin ito? Sa huling pagkakataon, hindi mo anak itong nasa sinapupunan ko. Anak to ng ibang lalaki. Napundi na si Kent sa naririnig. Hinawakan niya nito sa mga braso. Mabilis naman tong inawat ni Ben Cervantes. Ipinapaalalang nandoon sila sa publikong lugar. Pwede kitang kasuhan sa ginagawa mo tong sa akin. Nainis na sambit ni Sarah nang bitawan siya nito. Pagkatapos nun itinalikuran niya ang dalawa. Hindi na siya ligtas. Hindi lang buhay niya ngayon ang nanganganib, kundi pati na ang kanyang anak. Hindi na siya magkakaroon ng katahimikan. Lalo pang gumulong kanyang buhay. Walang katapusang problema. Komplikado na ngayon ang lahat. Dalawang kampo na ngayon ang tatakasan niya. Hanggang kailan niya magagawa yon? Pagdating sa kanyang tinitirhan, ni pagluluto'y hindi niya magawa. Nagmukmuk siya. Nag-isip subalit wala siyang maisip na desisyon. Sino ngayon ang tutulong sa kanya? Wala siyang masasandalang kaibigan. Nasa ibang bansa si Liberty. Hindi siya nito ngayon matutulungan. Isa pa, hindi siya pwedeng umasa sa kaibigan. May pamilya na ito. Kaysa namang mag-isip ng walang direksyon, nagpasya sa Serang sulatan si Liberty. Kakamustahin niya to, pero hindi niya sinulat ang kanyang kalagayan. Kasi silang niya na sobre nang marinig ang katok sa pinto. Tumayo siya at binuksan ang pinto. Subalit gayon na lang kanyang gulat na makilalang kanyang mga panauhin. Si Kent at si Ben Cervantes. Pwedeng tumuloy, Sarah? Hiningi ni Kent ang permiso. Ganun pa man, tumuloy na ito sa loob kasunod ang kasama. Pagkatapos ay naupo ang mga ito. Masyadong maliit itong place mo. Hindi komportable para sa inyo magiging anak ko. Sino ka para sabihin yan? Nalalaking mga mata niya kay Kent. At ilang beses ko bang sasabihin sa'yo hindi mo anak ang nasa sinapupunan ko? Anak ko to sa ibang lalaki. Definitely not yours. Walang planong masamang kaibigan ko, Sarah. Nagsalita din si Ben. Concern lang siya sa kalagayan mo. Sa pinagbubuntis mo. Tutulungan ka niya. Mr. Cervantes, sir. Ipaliwanag mo sa kaibigan mo na isang pagkakamaling akuin ang aking dinadala. Hindi siyang ama nito. Hindi rin akong babae niyang tinutukoy. Baka kamukha ko lang yun. Hindi niya aaminin yun. Never. Hindi kami pwede magkamali. It was you. Muling nagsalita si Ben. Ikaw talaga yun, Sarah. Sigurado kami. Anak ko yung dinadala mo. Karapatan kong suportahan siya. Nagsalita naman si Kent. Sigurado talaga sa hinala. Wala kang dapat na ipangamba. Wala akong planong agawin siya sa'yo. Makakaalis na kayo. Hindi ko kailangan ng tulong mo, Mr. Limhuko. Nagpakatatag muli si Sarah. Kay daling mangako, hindi mahirap yung Sarah. Mabuti nang hindi siya kumagat sa bitag nito. Sana'y huwag niyo na akong muling gambalain pa. Binuksan niya ang pinto para sa mga to. Hindi kumilos ang dalawang lalaki. Napatingin si Ben sa kasama pero nakatingin naman si Kent sa kanya. Pagkatapos ay tumayo ito. Sumunod naman ang kasama. Babalik ako. Kung may babalikan ka pa, inis na sambit ni Sarah. Magandang gabi sa inyo. Kaagad niyang sinarang pinto sa likuran ng mga to. Nang wala na mga ito'y, saka lang siya nakaramdam ng gutom. Noon niya na pagpasyahang magluto ng hapunan. Pero hindi naibsan ng pagkain ang nararamdamang galit at takot sa pangungulit ni Kent sa kanya. Mabuti siguring maghanap siya ng ibang malilipatan at aalis na sa trabaho. Pero kaya nga ba niya yon? Saan siya kukuha ng pang-araw-araw na gagastusin? Ang pera niya sa bangko hindi na itatawid ang kanyang problema. Ilang buwan pa bago siya manganak, kailangan niya ng resources. Sa kalagayan niya ngayon, hindi na siya makakakita ng bagong trabaho. Kaya bago nakatulog, napagpasyahan niyang huwag nang lumipat ng tirahan at umalis sa trabaho. Hindi siya mapipilit ni Kent. Hindi niya kakagatin sa mga pangako nito at hindi niya aaminin na siya ang babaeng tinutukoy nito. Bahala na. Sino ba yung lalaking nakikita kong palagi mo kausap? Tanong ni Liza kay Sarah nang makasabay sila sa pagkain.
Ito ang supervisor na hindi sumasabay sa mga management staff. Pero ngayon lang sila nakasabay sa pananghalian. Lalaki? Yung nagtatanong tungkol sa'yo't nung isang araw ay nakita kayo sa exit nung pauwi ka na. Paglalahad ni Liza. Pauwi na rin ako noon pero nauna ka sa akin ng 10 minutes. Yun ba ma'am? Sira ulo yata yun eh. Napangiti siya. Alam niyo bang sinabi niya sa akin na siyang ama nitong batang nasa sinapupunan ko? Nagulat din si Liza. What? Tumango siya. Siguro naman hindi na siya magka-come out in the open kung wala siyang panghahawakang ebidensya. Biglang nasabi ni Liza, much to her dismay. Baka naman siyang ama ng pinagbubuntis mo. Hindi niya malaman ang isasagot. Siya bang asawa mo? Umiling siya, marahang tumango si Liza. Alam mo, Sarah, walang pinagkaibang buhay natin. Ilang beses din ako nadapa, pero pilit kong binuo ang aking buhay. Pilit ako nagpakatatag. Tingnan mo ko ngayon, masaya na ako sa pamilya ko. Napakunot-noo siya. Bata pa lamang ako nang ako'y magkaroon ng asawa. 1 taon lamang kami nagsama at naghiwalay kami. Naiwan ako sa alanganing sitwasyon, buntis ako. Napanganga sa kabiglaan si Sarah. Pinilit ko itaguyod ang aking anak na mag-isa. Mahirap sa una pero nagpakatatag ako. Nang bumalik ang asawa ko, binuo namin ang aming pamilya. Sa pagkakataong yun, we were both matured. We learned from our mistakes. Nakita niyang koneksyon. Nagsinungaling ako ma'am. Hindi totoong meron akong asawa. Pagtatapat niya, imposible namang makakabangon pa siya sa kanyang pagkakamali. Disgrasyada ka pala? Marahan siyang tumango. Yung lalaking nangungulit sa'yo ng ama ng iyong dinadala? Isa lang ang maipapayo ko sa'yo, Sarah. Kung handa ka ng panagutan, huwag mo na palampasin pang pagkakataon. May asawa na siya. That's bad. Nadismaya rin si Liza. Pero bakit kanya kinukulit? Gusto kanya suportahan financially? Ganun ba? Mukhang komplikado nga. Hindi na lamang siya umimik. Sa bagay, nagawa ko ring mairaos na mag-isa noon ang aking panganay. Nagtatrabaho ako kahit nabuntis. Pero regular na ako dito sa supermarket. Marahang tumango sa Sarah. Tinutukoy ni Lisa na wala siyang enough resources. Yun naman talagang totoo. Pero kung mabibigyan siya ng extension sa trabaho, wala na siyang magiging problema pa. Subalit hindi na muna niya ihahain ang bagay na yon. 3.5 months pa lamang siya doon. Meron pa siyang 2 months na natitira sa kontrata. Ilalakad kita sa management. 1 year na kaming walang kinukuhang regular. Despite sa kondisyon mo ngayong pregi, kasama ka sa 3 ipaparegular. Magandang balita yon. Maging ang mga kasama mo sa receiving area ay nagsasabing masyado kang hardworking. At least may nakakapunang iba. Nakangiti nitong sambit. Nabuhayan ng loob si Sarah. Naku, salamat ma'am. Hulog yata to ng langit sa kanya. Mukhang malulutas ng pinoproblema ko. Sana'y maging regular na ako dito dahil nakakatamad ang magpalipat-lipat ng trabaho. Magaan lang kasi ang loob ko sa'yo. Siguro'y dahil naranasan kong nararanasan mo ngayon. Nakangiting sabi ni Liza. Pakiusap lang, Liza na lang itawag mo sa akin. Sa tingin ko, 2 o 3 taon lang ang tanda ko sa'yo. Salamat sa kabaitan mo, Liza. Tumango to. Paano kayo nagkaroon ng ugnayan? Nino, yung lalaking ama ng anak mo. Hindi pa yata ako handa para isiwalat ang lihim ko, Liza. Mapait siyang ngumiti. Ipagpaumanhin mo, Liza. Pero pilit kong kinakalimutan ang nakaraan. Gusto kong mabaon ng tuluyan sa limot ang mga yon. You can trust me, Sarah. Hindi gagaan ang iyong dalahin sa dibdib kapag hindi mo naihingayan sa isang kaibigan. Nakangiti nitong sabi. Pero rerespetuhin ko yung kagustuhan. Siguro nga makakabuti sa'yo yon. Salamat. Anong pangalan niya? Kent. Paano kanya dito natuntun? Hinanap ka ba niya? Aksidente. Sa labas pa ako nakadestino. Ang nakakasuya pa nito, huling araw ko yun dahil sa receiving na ako pinapareport the following day. Parang pinagtiyap talaga ng tadhana. Hindi ka na niya nilubayan ng malamang buntis ka? She supplied eagerly, gently smiling. Baka incapable magkaanak ang kanyang asawa. Napakibit balikat siya. Hindi ko alam ang tunay niyang intensyon. Pero hanggang ngayon, sinasabi ko sa kanyang anak ito ng ibang lalaki. Itatanggi kong anak niya. Naintindihan ko. Ano ang gagawin ni Sarah ngayong siguradong sigurado si Kent na siyang ama ng ipinagbubuntis ng dalaga?
Hanggang kailan niya ito maiiwasan? Aamin pa kaya ni Sarah ang katotohanan sa ama ng bata? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.